Sa gitna ng kabukiran sa bayan ng Paracale, hinagilap namin ang magsasakang si Mang Deo. Nandito tayo ngayon sa Barangay Tawig, bayan ng Paracale, para hanapin si Tatay Deo. Ang balita kasi natin, dito siya nagtatrabaho sa isa sa mga pilapil. Hanapin natin siya ngayon. Sa tikas at liksi ng galaw ni Tatay Deo, hindi mo akalaing 75 anyos na siya. Tay! Oh, Si Tatay Deo, ano? Kumusta po? kumusta naman? May ginawa. Kanina pa kayo nagtatabas? Kanina pa. Paano nyo nakikita yung tinatabas nyo? Hindi ko nga nakikita ko sa korporasyon na lang. Sa pamimihasa. Napapakiramdaman nyo kung ano yung palay o hindi? Siya. Okay. Kaya? Hindi. Pero maliban sa pagtatrabaho sa bukid sa kabila ng kanyang edad, ang mas nakabibilib kay Tatay Deo, simulat sa pulpa lang, hindi na siya nakakakita. Okay. Ito yung pahingahan ninyo, no? Tay, kailan ho nawala yung paningin ninyo? 2 taon daw sabi ng aking magulang. 2 years old pa lang. Eh, ano ho daw ang dahilan? Bakit? Ang sabi naman ng matatanda yung sinikwento ng matatanda na dito na tandaan ko na. Para daw sigurong na-infeksyon. Na-infeksyon yung pagturok ng karayong. Pagturok ng karayong. Sabay na mata ninyo. Nawala na. 10 minutong lakaran ang layo mula sa kanyang tirahan hanggang sa pwestong pinagtatrabahuan niya sa bukid. Kaya niyo hong maglakad sa bukid na wala kayong gabay? Siya nakakasulo ko dyan sa gubat na yan. Hindi ba kayo na-aksidente? Wala ho bang pagkakataon na nadadapa kayo? O... Ay, hindi na nawawala yung minsan bagad yung nabubalakid ng konti na hindi naman nasasaktan. Hindi na nawawala yung medyo madudulas ka. At yung aning gaya yung may mga mata, medyo nadudulas pa rin. Ay tayo pa kayong walang taning. Nung bata ho kayo, paanong sistema? Kinakapa-kapa nyo rin yung paligid? Hindi, para lang naglalakad ng may mata. Hindi ho kayo nabubunggo? Nababang? Hindi naman. Lalo na hindi pa naman sisira ang daan. Ay nga, baga di mo. Nakita naman siguro niya ang sitwasyon ng daan. Kinabud-kabud, nabago. Naglubak-lubak na. Sa loob ng 50 taong pagsasaka niya sa lugar na ito, daig ng araw niya minsan ng ilang magsasakang malinaw ang paningin. Ano-ano ho yung gawain sa bukid na ginagawa nyo rin? Alam niyo ang nagtatalukan. Nagtatalukab? Yung nagtatay ng punla. Nilalagay sa ganyan, nakakalsa sa dosak. Tapos maganyan nakahaba. Susundin mo na yung parang maliit. Ano pa ho yung ginagawa nyo sa bukid? Ayan, nagagabas sa tilapi. Nagagapas sa tilapi. Ngayon ho, mga panahon nga, nagagapas kayo ng mga damo, no? Nagtatabas na sa mga panabal. Nagtatabas. Para malinis yung tilapi, no? Bukod sa kabuhayan, liksi ng katawan raw ang naaani niya sa patuloy na gawaing bukid. Eh, 75 na kayo, nagdesisyon ba kayong magtrabaho pa sa bukid, ano? Sama naman kung mag-uupot ka lang sa bahay. Magdudong ka lang, upo-upo, higa. Palagay ko kung ganyan ang ginagawa ko, ito sa gulang kong ito, baka hindi na makagulap. Ayaw niyo ho nung pinagsisilbihan lang kayo? Hanggat kaya, yung mga pamangking ko ay sinasabihan ako, huwag nang magtrabaho. Sabi ko, di lalo ako mahina. Hanggat kaya ko ang aking makakibo, sige lang. Ay, parang... Ay, di pa tandaan ni tatay. Sugatan na ho ba yung paa ninyo? Pagka, syempre, lakad ho kayo. Ay, oo, nasugatan lalo. Madalas kong masugat. Lalo kung naglakon ka sa bukid, nakapapa. Sugatan ka. Wato kayo mo sa ito. Murihan nyo masarap ito. Si Tatay Deo, ganun na yung kalagayan niya. Matanda na siya. Pero, na-imagine ba kung paano makulong o maging isang bilanggo sa napakadilim na lugar? Wala kang makita,
Pero alam mo may gumagalaw sa paligid mo. Hindi ganun kadali yun. Kahit ikaw, subukan mong pumikit at gumalaw ka sa isang lugar, may hirapan ka. Kalabaw lang daw ang tumatanda. Hindi raw siya pipigil umakyat ng puno ng nyog para mamitas ng buko. Paano niyo raw inaakit yung buko, sir? Pagdating sa taas, kinakapan yung bunga, mahalata mo sa hipo. Saka kung yung mura, di sasampulan mo yung ihuhul mo, sasampulan mo sa ibaba. Hindi ba nakakatakot umakyat ng hindi, wala ka nakikita? Hindi naman, yung kabataan ko yung mga ngakit ako sa layugas. Ngayon lang, pag yung mataas na yung medyo napapagod na baga. Gamit ang itak, siya na rin mismo ang nagbiyak ng mga bukong nakuha niya. Paano niyo ho natatansya kung anong iitakin niyo? Nandyan ang kamay niyo, lapit, wala pang 3 pulgada, Kalkulado na Oh, yun. teka. Teka. Oh. Galing, Tansyado niyo, Nagdulukab nga ng kinukupra. Nagbaba ng kinukupra. Kayong taga-bak, taga-biyak. Nahiwa na ba kayo? Hindi pa naman. Di ba? Napol siya ng ng sipay. Sila na lang ng 66 anyos na kapatid niyang si Aling Maria o Mayang ang magkasama sa bahay. 7 taon na kasing byuda si Aling Mayang at sa Maynila na naninirahan ang isa niyang anak. Si Tatay Deo naman, hindi na nakapag-asawa pa. Kayo ang palaging kasama ni Tatay Deo. Mula nang mamatay ang nanay namin, kami dalawa ng magkapatid. Ilang taon na yun? Aba, 85 nang mamatay yung tatay ko. 1985. Yun naman nanay ko ay mga 19 yata. Yung pinamta nila, Gaano ho kahirap magkaroon ng isang inaalagaan na walang paningin? Ay, wala naman. Hindi naman alaga na maigi yan. Nalabayan ng sarili niya. Ako lang ang magtatago. Yung ganito na yun. Siya ang nagawa noon. Ni minsan hindi raw naging balakid sa kanilang pamumuhay ang kapansanan ni Tatay Deo. Anong karaniwang ginagawa niya dito? Mga gawain dito sa Ay, yung pagka yung nagsisibak nga nitong sisibak ng kahoy. Anong kahoy? Panggatong. Ano pa ho? Tsaka pag magpaparapanday nung niya, yung niya nagagawa ng puno ng ganito ay pag may nagpapagawa. Yung kaluban, yung bagang sinusuksukan ng sundang, napagawa sa kanya. Kung minsan yung iba nagbibigay sa kanya ng bayad, yung iba hindi niya pinababayad at hindi naman niya kaiba, mga pamangkin. Kaibigan din. Katunayan, siya pa raw mismo nagtayo ng kanilang bahay na tinitirhan nila ngayon. Mag-isa lang siya? Walang katulong? Paano yung nagawa? Ako lang ang mag-aabot. Di pag ng pako, tatawagin ako, walang pako. Ilang araw niya po ginawa itong bahay na ito? Ay matagal-tagal din, buwan din. At nung itindig naman ito, ang dami niyang katulong. Saka yung inilagay ang gayaan. Ay nung maglagay na ng mga ganito siya na, yung bubong ang nagkatulong din. Hindi mo kakikitaan ng kahit konting pagkahabag sa sarili si Tatay Deo. Dahil sa kabila ng kawalan ng paningin, mas lalo niya pang natanto ang mga kaya niya pang gawin. Tila mas malawak pa sa bukid na kanyang sinasaka at mas mataas pa sa puno ng kanyang inaakyat ang determinasyon niyang
mamuhay ng normal sa kabila ng kinalakhang kapansanan.